nakakagalit and nakakainis po kasi using a confidential fund without any reasons, kalaban na agad kami ng bayan. Hindi ba pwede magbigay lang kami ng opinion? Isang side lang po yung pinapakinggan niya. At sa tingin niya po, yun po yung nakakabuti para sa bansa natin. Depende po kasi yan sa perspective ng pag-kontra. May kontra po kasing nakakagulo lang, may kontra rin pong may punto. Nalokohan yun kasi tinatago niya yung pundo ba. Pero nasa Switzerland ba o nasa Bahamas, pinatago. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Hello ate! Ang ganda ni ate. So ayun, ano yung reaction mo po yung about sa issue po ng confidential funds po ng Office of the Vice President at saka ni Vice President Sara Duterte? Ano pong masasabi mo po? Actually, first po, since nalaman ko lang po yun dahil sa social media. And my first initial reaction ko is of course na nakakagalit and nakakainis po kasi using a confidential fund without any reasons is not, hindi siya acceptable. Kasi kung una pa lang po, meron na pong list of action si VP Sara and dun sa OVP, mas maintindihan naman po siguro ng mga tao. And having those confidential funds, sabi nga po ng ginagamit po yun sa mga like different projects. Sa mga civilian, actually, ginagamit siya sa mga paniniktik or pagkuha ng information ng mga civilian agencies. Yes, wala namang problema po doon kung meron magkakaroon ng confidential funds. Ang issue po kasi dito, hindi namin alam kung saan po napunta yung confidential funds in just 11 days. 125 million in 11 days. Parang hindi naman po siguro acceptable yun. So, ayun po. So yung sa sinabi niya na statement na yung ang kumukontra daw sa confidential funds, kumukontra sa kapayapaan. At yung kumukontra sa kapayapaan is kalaban daw po ng bayan. Ano yung masasabi mo po doon? Parang Irrelevant. yes, very Paano naging pagkontra yung ito na tanong mo lang naman. Gusto mong malinawan. So pag gusto mong malinawan, kumukontra ka na agad sa mga bagay-bagay. yun nga, parang Kalaban na ng bayan. yes, kalaban na agad kami ng bayan. Hindi ba pwede magbigay lang kami ng opinion? Policy. Lalo na yung mga tao kasi po yun nandito. Lalo Pag hindi yung pera relevant sa sa topic. nakawak ng OVP is sa tao. Yes. Hindi ba pwede magbigay kami ng Budget opinion? kumbaga ng pera ng taong bayan. Yes, o yun nga po. Like, bakit kailangan parang kasalanan patuloy namin na magbigay ng opinion dahil po doon sa nangyari. Hello kuya! Hello po. Ayun. So ano yung reaction mo dun sa mainit na issue ng confidential fund ng OVP at ni Vice President Sara Duterte? Any reaction po? Para po siyang irrelevant po siya pagdating sa mga parang opinion po ng sarili niyang kababayan. Paano ba naging irrelevant? Para po kasing isang side lang po yung pinapakinggan niya. At sa tingin niya po, yun po yung nakakabuti para sa bansa natin. Kumbaga parang hindi niya binibigyan ng priority yung mga opinion ng ibang tao. So dun sa statement na sinabi niya, kasi di ba parang in-explain niya na yung ang kumukontra daw sa confidential fund is kumukontra sa kapayapaan. At yung kumukontra sa kapayapaan is kalaban daw po ng bayan. Ano yung masasabi mo po dun? Para sa akin po, nasa neutral side lang po ako Di po ako against sa sinabi niya na yun kasi sarili niya naman po ang opinion niya. Pero sa akin po kasi na tayo din naman po ang namamahala sa sarili nating bayan. So dapat tayo rin po ang gumawa ng sarili nating aksyon. Kung ano po ang majority na opinion ng bawat isa, dapat po is pakinggan po. And wala naman pong masama kung makikinig muna bago gumawa ng action nila. Pero sa tingin mo ba, kalaban talaga ng bayan kapag kumukontra ka sa kanyang sinabi na confidential fund po? Depende po kasi yan sa perspective ng
pag-kontra. May kontra po kasing nakakagulo lang, may kontra rin pong may punto. And para sa akin po yung pag-kontra po kasi Pati na ako binibidyo mo. madalas po ibang tao na pag-kontra po nila is nakakagulo lamang. So, ayan. Pero sa tingin mo, kung sakali, kung ikaw yung bibigyan ng power, kunyari, ikaw yung presidente ng Pilipinas, sa tingin mo, dapat na bang itanggalin yung confidential fund sa mga ahensya ng gobyerno? O dapat lang nalimitahan yung kanilang budget na nakalaan? Mas mabuti na po sigurong limitahan yung budget para po mapaghati-hati ng ayos yung dapat na ilaan sa mga prioridad po ng bawat ano. Kung ikaw may 125 million, kuya, saan mo gagastusin? Sobra! Saan? 25 million po. Oo. Bagyo tayo. Bagyo. Unahin ko po muna is RX-7. siguro po paglinis po ng mga basura po dito sa bansa. Yo. Alam mo, true! So, hello kuya. Ayan, bati muna. Ano yung reaction mo dun sa issue po ng confidential fund ng Office of the Vice President tsaka ni Vice President Sara Duterte? Kalokohan yun kasi tinatago niya yung pundo ba. Tsaka kalokohan yun. Kawalang hiyan yun. Kaya tinatago niya. Dapat sabihin niya kung saan niya gamitin. Hindi yung tinatago niya. Pera ko yun eh. Pera natin lahat yun eh. Sa tingin mo, saan kaya nagastos yung 125? May idea ka kaya kuya? Siguro nasa Switzerland ba o nasa Bahamas, pinatago. Kasi doon, hindi basta-basta na ano yung pera, kagaya ni Marcos ba. Kalokohan yun. Kalokohan. Pero din sa statement na binigay niya po, yung sinabi niya na yung kumukontra daw sa confidential fund is kumukontra sa kapayapaan. At yung kumukontra sa kapayapaan is kalaban daw po ng bayan. Ano yung reaction mo kalaban ng doon? bayan kasi siya yung hindi nagsabi kung saan talaga yung pera na yun. Siya yung kalaban ng bayan. Yung mga ganyang tao. Oh no! Kaya yan, walang kwenta yan. Ano pa tanong? So kung ikaw, tingin mo, kung ikaw yung, for example, bibigyan ng power, kunyari maging presidente ka ng Pilipinas, then bigyan ka ng power na, anong gusto mo, yung, kailangan na bang tanggalin yung mga confidential fund po ng ating ahensya ng ating mga gobyerno po? Dapat walang O kailangan confidence. lang bigyan lang ng limitahan yung budget na kailangan po? Hindi, dapat kung maghingi ng budget, alam kung saan gamitin, hindi yung tinatago nila kung bakit may tinatago sila. Everybody is kung fu fighting. Din dito, hindi asinso kung ganyan. Ayusin natin. Ayan na, okay na. Dinilaan. Ayun. 1,000 kada tao. Kada tao.